Baka magtatanghalian na at hindi mo pa rin alam kung ano ang lulutuin mo. Aba, ganito na rin ang gayahin mo para parehas tayo. Magandang araw, una ko nang hiniwa itong panahog na gagamitin ko. So dito naman sa ating recipe, kahit ano naman ang isahog nyo ay pwedeng-pwede. At syempre hindi mawawala dyan itong ating mga aromatics na sibuyas, bawang at 4 na pirasong kamatis. Mas bet ko kasi talaga kapag medyo marami ang kamatis. Yung nabili kong gulay na nakabalot, medyo kulang yon kaya dinagdagan ko ng kalahating ampalaya, 3 piraso pang talong at konting sitaw. At habang naghihiwa nga ako rito, baka hindi ka pa naka-like and follow sa ating page. Pakipusuan na rin po itong ating recipe. Salamat! At pasintabi rin po sa mga kusina expert dyan. Ito pong aking lulutuin. Version ko po to. Kaya kung sakaling hindi man po ito yung version nyo, okay lang po yun kasi marami naman pong version ang bawat recipes kaya wag na po kayong magalit. Hindi ba mas okay kapag mas marami tayong napapanood na recipes kasi mas marami tayong nakukuha na idea? Sa pagluluto naman ito, napakasimple lang. Una kong ginagawa ay sinasangkot siya kong mabuti itong panahog. Dito po kasi sa amin yung mga bata hindi masyadong mahilig sa gulay, kaya pag nagluto ako ng gulay, sinasahugan ko ng karne para makakain din sila. Kung sakali mang marami tayong ma-extract na fats dito sa ating sahog, pwede nating bawasan, then gisahin na natin itong ating sibuyas at bawang. Pagkatapos sangkutsahin na natin ng sama-sama. At pag okay na nga, ay ilalagay ko na itong aking gisadong bagoong alamang. Medyo may kaalatan nga to, kaya 2 tablespoon lang muna yung nilagay ko. Pagkatapos ay sinangkutsa ko pa ng 1 minuto para mas manuot dun sa karne yung lasa ng alamang. Next ay ito namang kamatis. 4 na piraso yung nilagay ko. Mas masarap kasi kapag mas marami ang kamatis. Mix lang natin, then isunod na natin itong medyo matigas na gulay. Unahin na natin yung sitaw at kalabasa. Haluin natin at pwede na tayong maglagay ng pampalasa. Maglagay na tayo ng konting paminta, seasoning na gusto nyo. Yung asin po mamaya ako nalalagay dahil hindi ko tansya kung gaano ba ito kaalat. Then takpan natin, hayaan nating medyo lumambot bago natin ilagay yung iba pa nating gulay. After 1 to 2 minutes, pwede na nating ilagay itong talong. Naglagay na rin ako ng konting tubig. Then haluin. Pag gusto nyo yung mas masabaw, pwede naman tayong magdagdag. Then ilalagay ko na yung ampalaya, pati na rin yung okra. Sa bandang huli ko talaga nilalagay itong 2 gulay na to kasi hindi ko masyadong gusto kapag overcook yung ampalaya, pati na rin yung okra. And then, kapag ito nga at luto na, haluin natin, adjust na natin yung lasa. O, diba, ganun lang kasimpleng lutuin. Tapos, ang sarap-sarap at talaga namang mapapadami ka ng kain dito. At kung gusto mo rin yung ganitong luto, pakilagay naman sa comment section kung ano ba ang tawag dito sa ating niluto today. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayong muli sa susunod. Bye!